Nabalitaan mo ba yung tungkol kay Congressman Suntay na nagsalita, ah, tungkol kay isang kilalang artista at tinawag siyang bastos sa kanyang mga pananalita? Oo, nabalitaan ko yun. Si Congressman Bong Suntay habang nagsasalita sa isang committee hearing nitong Marso 2026, ginamit niya ang pangalan ni Ann Curtis at nagbitaw ng mga bastos na salita. Malawakang kinundina ito bilang seksistang pahayag, lalo na dahil ito ay sa panahon ng Women's Month. Naglabas din si Ann Curtis ng pahayag na tinawag niya itong isang non-apology at nag-file na rin ng mga reklamo laban sa kanya. So nag-file pala si Ann Curtis ng ng reklamo laban kay Bong Suntay. Oo, tama. Naglabas na siya ng formal na reklamo. Ayon sa statement niya, gusto niyang panagutin si Congressman Suntay sa mga sinabi niya, lalo na dahil sa epekto nito sa mga kababaihan. Marami ring mga netizens ang sumuporta sa kanya, kaya medyo lumaki na rin ang usapan tungkol dito. Oo nga, Women's Month pa naman, di po ba? Exactly, kaya mas matindi talaga yung dating ng sitwasyon. Parang nag-resonate yung issue kasi sobrang timing na sa pag-highlight ng women's rights. Tapos ganun pa yung mga salita. Kaya marami talagang humihingi ng accountability at nag-seek ng pagbabago. Para sa mga babaeng nakakaranas ng ganyan, ano bang batas ng Pilipinas mayroon dito? Para sa mga babaeng nakaranas ng ganitong mga salita, may ilang batas sa Pilipinas na maaaring ipatupad. Ang Republic Act No. 7877 o Anti-Sexual Harassment Act ay sumasaklaw sa harassment sa trabaho at edukasyon, habang ang Republic Act No. 11313, kilala bilang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, ay sumasaklaw sa harassment sa pampublikong lugar, online at trabaho. Bukod dito, ang Cybercrime Prevention Act ay maaari ring mag-apply kung ang harassment ay naganap online. So mayroon pala talagang batas na tinatawag na bawal bastos. Specific talaga, ano? Oo, eksakto. Kaya may mas malinaw na proteksyon na ngayon. Pinaglalaban talaga ng mga batas na ito na hindi na basta-basta matatanggap ang ganitong klaseng asal, lalo na sa mga pampublikong espasyo. Kaya mahalaga na mas maraming tao ang maging aware at ipaglaban ang karapatan nila. Bakit kaya yung mga ganitong tao, halimbawa, congressman ka na, tapos ang isa, attorney pa, bakit nagagawa nila yun? Kasi dapat alam nila yun. Oo, naiisip ko rin yan. Parang mas lalong nakakabigla kasi sila yung inaasahan na mag-set ng tamang halimbawa. Siguro dahil din sa impluensya, minsan nakakalimutan na nila na may responsibilidad sila sa salita at kilos. Kaya mahalaga talaga na may pananagutan at hindi basta-basta nakakawala sa responsibilidad. Oo, buti na lang at may ginawa ng hakbang si Ann Curtis. Sana maging lesson na to sa mga iba pang tao na gumagawa ng mga ganyan. Totoo. Sana nga, iba talaga kapag public figure ang kumukuha ng tindig, nagkakaroon ng mas malaking epekto. At kung may mga sumunod na aksyon, baka mas ma-inspire ng iba na magsalita laban sa abuso. Okay, sige, maraming salamat sa information mo. Walang anuman, Edwin. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan o linawin tungkol dito o ito pang balita, sabihin mo lang. Oo nga pala, meron pa akong isang tanong. Doon ba sa Kongreso, meron na nag-file ng ethic complaints labang kay Congressman Bong Suntay? Oo, may na-file na talagang ethics complaint laban kay Congressman Bong Suntay. Noong Marso ako hanggang mga women's rights groups kasama ang Gabriela ang nagsumiti ng reklamo sa House of Representatives. Ipinunto nila na ang mga pahayag ni Suntay ay nagdulot ng sexual harassment, lumabag sa tiwala ng publiko at sumira sa dignidad ng Kongreso. Ngayon, iniimbestigahan na ito ng Ethics Committee para tingnan kung lumabag siya sa mga patakaran ng Kamara. Buti naman kung ganun. Oo, sana nga magkaroon ng maayos na investigasyon. Mahalaga na maipakita na walang sino man, kahit isang congressman, ay nakakalusot sa responsibilidad na panatilihin ng respeto at dignidad sa loob ng Kongreso. Meron pa pala akong isang tanong. Kasi may narinig ako na may isang lalaki nagkomento na kasalanan daw kasi yan ng mga babae dahil sa mga pagsusuot nila. Kaya nagagawa tuloy ng mga lalaki ng ganun. Anong masasabi mo dito? Alam mo, sobrang laking problema yan kasi sobrang luma na ng pananaw. Hindi kailanman kasalanan ng babae kung bakit may gumagawang masama. Ang ugat talaga ay nasa idesisyon at pananagutan ng gumagawa ng aksyon. Kaya mahalaga na utama natin yung kultura, turuan na hindi excuses at suportahan ng mga
Oo nga eh. Talagang ang nangyari tuloy, maraming nagalit na babae dahil parang sila yung sinisisi. Kumbaga, ang may kasalanan naman talaga, yung taong gumagawa ng mga gano'n. Tama. Sobrang nakakainis talaga yung ganyang mindset kasi binabaliktad niya kung sino ang dapat managot. Kaya mahalaga na mas tumindig tayo para sa hustisya at ipaalala na ang pananagutan ay laging nasa gumagawa ng karahasan, hindi sa biktima. Oo nga, may narinig ako sa isang vlog, ang sabi ng isang sa podcast na yun, ang survey raw sa mga rape cases, ang mga na-rape naman daw, hindi naman daw yung mga yung mga nagpapaakit ng mga damit. Usually daw, mga nakadamit ng maayos, yung siguro nakapantalon, nakapajama. So, hindi naman talagang direkta na totoong sinasabi na pag nagsuot ka ng gano'n, marerape ka na o ganyan-ganyan. Oo, eksakto yan. Maraming pag-aaral ang napapakita na hindi talaga nakadepende sa pananaw. Ang ugat ng krimen ay laging ang desisyon at intensyon ng gumagawa. Kaya sobrang mahalaga na i-educate talaga ang publiko na walang dapat sisihin kundi ang nagkasala. O sige, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman. Walang anuman, Edwin. Basta anytime, kung may gusto ko pang linawin o iba pang topics na gusto mong talakayin. Okay, bye. Sige, ingat ka, Edwin. Salamat din at kung kailangan mo pa ng tulong sa ibang bagay, nandito lang ako. Ayan mga kwentuhan. Narinig niyo ang usapan namin ni Ai tungkol sa topic na to na yung napabalita nga tungkol sa kay Congressman Suntay, yung mga pambabastos na mga sinabi niya. Sa muli, nagpapasalamat ako sa inyong panonood. Sana po ay meron kayong napulot na kahit man ang kunting ng mga kaalaman o impormasyon. Sa muli, maraming salamat at kita-kita tayo sa sunod.